Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Jeps Healthfield at shoutout kay Robert Tolentino. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Bagong kabanata. Habang pinagmamasdan ni Daryl ang figure ni Lynn papalayo, naisip niya ang mga nangyari kanina lang. Umiibig na din ba ako sa isang uri ng elf? Si Miss Yui ay sadyang napakabait sakin at nagtapat na din siya ng pag-ibig niya para sakin, ngunit ito ay hindi tama. Ang mga uri ng elf ay masyadong sagrado, na hindi sila pwedeng umibig sa ibang nilalang, lalo na sa taong tulad ko. Kung malalaman ng mga matatandang elf at lalo na si Master Ken, sigurado na si Miss Yui ay itatakwil ng kanyang lahing elf. Ano ba ang ginawa ko? Nandito lamang ako para makapaglinang ng aking spiritual na lakas. Hindi pumasok sa isip ko na makapagpaibig ako ng isang uri ng elf. Kapag nangyari ang mga bagay na nasa isip ko ngayon, hindi ko pwede hayaan na si Miss Yui ay mag-iisa maglakbay sa ibang mundo. At kung sakali mang dumating ang isang sakuna at dumating ang panganib, maaari maging hadlang si Miss Yui sa aking mga plano. Oo, dahil sa mga nagdaan na taon. Madami ng laban ang pinagdaanan si Daryl, at kanyang mga mahal sa buhay ay ginagamit ng kanyang mga kalaban upang siya ay matalo. Pumasok sa isip ni Daryl na baka si Yui ay mapapahamak ng dahil sa kanya. At baka mangyari na naman ang nangyari dati, na si Yui ay gamitin para siya matalo sa labanan. Si Daryl ay malawak na ang pag-iisip dahil sa kanyang karanasan bilang isang sect master ng Elysium Gate. Kailangan hindi mangyari ang mga pangyayari ito, dapat na maging mas maingat ako, lalo na sa pakikitungo kay Miss Yui. Ayoko mapahamak siya ng dahil sa pag-ibig niya sakin. Oo, tama ang iniisip ni Daryl, ang mga elf na tulad ni Yui ay masyadong pinagbawal ang umibig sa ibang uri ng nilalang. Ang mga elf ay dapat lang para sa mga elf din. Hindi nila pwede sirain ang kanilang tradisyon. Kung sila ay umibig sa ibang lahi, sila ay mapapaalis sa lugar ng mga elf, at bago sila paalisin, maaari sila maparusahan at masaktan ng matindi. Dahil isa lang ang batas sa mga elf. Yun ang bawal na bawal umibig sa ibang uri ng nilalang. Nag-aalala ang puso ni Daryl para kay Yui. Dahil naging mabait si Yui sa kanya nung una pa lang niyang dating sa mundo ng mga elf, at kailanman maganda pag-uugali na ang pinakita nito kay Daryl, at si Yui ay umiibig na sa kanya ngayon. Sa kabilang banda, si Yui ay mabilis na naglakad pabalik sa palasyo ng mga elf. Habang naglalakad siya, nakita niya ang kubo ni Charlie. At si Charlie ay naroon, nakatingin sa medyo malayo si Yui sa kubo ni Charlie, at bigla itong lumabas. Nakita ni Yui si Charlie na lumabas sa kanyang kubo na may bitbit ng isang bag. Ano ang gagawin nito ni Charlie? Bakit may dala siyang bag? Saan ito magtatanggo? Bulong sa isip ni Yui. Si Charlie ay nagmamadali at patungo sa lugar ng mga mangkukulam na elf. Tama, si Charlie ay handa na pumunta sa lugar ng mga mangkukulam para magnakaw ng iilang mga gamot dito. Sa puso ni Charlie na kailangan bago matapos ang gabi ay magawa niya ang kanyang plano. Ngunit hindi niya alam na si Yui ay nakatitig sa kanya at siya ay pinagmamasdan. Oras na para pumunta sa lugar ng mga mangkukulam. Kung si Ginang Loss ay aking makasalubong ulit, tiyak medyo magkakaproblema ako. Sana naman ang matandang Loss na iyon ay abala sa kanyang mga gawain, bulong sa isip ni Charlie. Mabilis na naglakad si Charlie patungo sa lugar ng mga mangkukulam. Sa pag-alis ni Charlie, nakita ito ni Yui. Mukhang may gagawin na naman hindi mabuti itong si Charlie. Sa kanyang kilos at balisa ay para bang may pinaplano ito. Kailangan ko itong sundan. Dahan-dahan sinundan ni Yui si Charlie. Sa paglalakad ni Yui at pagsunod kay Charlie, bigla siyang nakita ni Lynn. Si Yui ba ang lalakad na iyon?
Saan siya patungo? Mabilis na lumipad si Lin papunta kay Yui. At bigla itong bumaba sa harap ni Yui. Yui, saan ka nagpupunta? Sabi ni Lin kay Yui. Nagulat si Yui na biglang sumulpot si Lin sa kanyang harapan. Miss Lin, ikaw pala. Yui, maaari ko bang malaman kung galing ka ba sa kubo ng Vin na iyon? Mahinang tanong ni Lin na may pag-aalala. Hindi nagdalawang isip si Yui at ito ay sumagot. Miss Lin, hindi ako nanggaling sa kubo ni Ginoong Vin. At bago tayo iniwan ni Ginoong Vin, siya ay nagpaalam na magpapahinga muna siya. Kaya bakit ako pupunta sa kanyang kubo? Ayoko makastorbo kahit kanino man. Mahinang sagot ni Yui kay Lin. Oo, hindi talaga aamin si Yui kay Lin dahil sa kanyang puso, kapag nalaman ni Lin na galing siya sa kubo ni Daryl. Si Daryl ay mapapahamak na naman ng dahil sa kanya. Sa puso at isip ni Yui, si Daryl ay masyado ng kawawa sa pag-uugali ni Lin sa kanya. Sa uri ng mga elf, ayaw ng mga elf na pagsinungalingan sila, ngunit pinili ni Yui na hindi magsabi kay Lin ng totoo para kay Daryl. Sigurado ka ba, Yui? Tanong ni Lin. Kanina lang habang hinahanap kita, narinig ko na may tawang nagmamula sa kubo ng Vin na iyon. Hindi ko lang tiyak kung tawa na iyon ay nagmamula sa'yo. Paumanhin, Yui, hindi sa di ako naniniwala sa'yo. Ngunit, sino at kanino galing ang tawa na narinig ko kanina lang sa kubo ng bastos na lalaki na iyon? Sa isip ni Lin, hindi siya pwedeng magkamali na kay Yui ang boses na kanyang narinig kanina. Miss Lin, lumabas ako ng palasyo para makapagpahangin lang, at hindi talaga ako nagtungo sa kubo ni Ginoong Vin para mangstorbo. Mahinang sabi ni Yui kay Lin. Napagtanto ni Lin na baka nga hindi talaga nagtungo si Yui sa kubo ni Daryl. Hindi ba talaga kay Yui ang tawa na narinig ko? Baka namalikmata lang ako kakaisip sa kanya kanina habang hinahanap ko siya, baka nga hindi talaga siya galing roon. O siya, Yui, naniniwala na ako na hindi ka nagtungo sa kubo ng bastos na iyon. Ngunit ngayon saan ka pupunta, at napansin ko na parang may sinusundan ka. Hindi agad nakasagot si Yui sa tanong ni Lin. Yui, okay ka lang ba? Tanong ulit ni Lin. Hindi na nagdalawang isip pa si Yui at ito ay sumagot. Miss Lin, kanina lang habang ako ay naglalakad para magpaangin. Nakita ko si Charlie na lumabas sa kanyang kubo, na may dala ng iilang mga gamit, biglang pumasok sa isip ko na sundan ito. Baka kasi may gawin na naman itong hindi maganda. Oo, naisip sana ni Yui na pigilan si Charlie kung ano mang masamang plano nitong gawin. Dahil sa isip niya, baka ang gagawin ni Charlie na hindi mabuti ay para kay Daryl. Napakamot ng ulo si Lin sa sinabi ni Yui. Yui, hindi ka dapat nag-aalala tungkol kay Charlie at sa gagawin nito. Oo, medyo hindi nga kanais-nais ang ugali ni Charlie. Pero sa pagkakaalam ko hindi ito gagawa ng masama. Kaya wag ka na mag-alala. Ngiting sabi ni Lin kay Yui. Dahil sa pag-iisip ni Lin, si Charlie ay ganon talaga kung saan-saan nagpupunta at kung ano-anong mga bagay ay kanyang hinahanap. Oo nga pala, Miss Lin. Bakit mo pala ako hinahanap? Ngumiti si Lin kay Yui. Nais ko sana humingi ng paumanhin sa kinilos ko kanina at sinabi sa harap ng hapagkainan. Hindi ko lang napigil ang aking damdamin dahil alam ko napapalapit ka na sa Vin na iyon. Nais lang kita protektahan at hindi ko hahayaan na mapahamak ka ng dahil sa tao na iyon. Huwag ka sana magalit sa akin, Yui. Mula pagkabata natin tayo na ang laging magkasama. Sumumpa tayo na paprotektahan natin ang bawat isa. Kaya ganto na lang ako, kahigpit na lumayo ka sa lalaki na iyon. Nag-aalalang sabi ni Lin kay Yui. Miss Lin, nauunawaan ko ang iyong magandang hangarin para sa akin, ngunit alam ko ang aking ginagawa, hindi ko naman hahayaan na ako ay malagay sa panganib dahil sa paglapit ko kay Ginoong Vin. At mabait si Ginoong Vin, Miss Lin. Ang kabutihan ng kanyang puso ay hindi basta-basta. Oo, ayaw ni Yui na pagsalitaan pa ni Lin si Daryl ng masasakit na mga salita, dahil sa puso niya si Daryl ay kanyang iniibig at kanina lang akala ni Yui na si Daryl ay nagtapat na din ng pag-ibig nito sa kanya, sa paraan ng paghalik ni Daryl sa kanyang ulo. Sa isip ni Yui si Daryl ay kanya ng nubyo. Hindi na talaga kita mapipigilan sa paglapit sa Vin na iyon. Ngunit Yui, wag na wag mo kakalimutan, ang lahi nating mga elf ay hindi pwede umibig sa ibang nilalang lalo na sa mga taong tulad ni Vin. Alam mo naman na mahigpit na pinagbawal sa lahi natin mga elf ang mga bagay na ito. Tatapatan na kita, Yui.
Ayoko lang na mapamahal ka sa Vin na iyon at baka ito ay iyong kapahamak, ayoko lang mahuli ang lahat, kaya hanggang maaga ay kailangan ko na itong pigilan. Oo, naisip ni Lin na pigilan kung ano mang pwede mangyari sa dalawa. Ngunit huli na ang lahat. Si Yui ay lubos ng umiibig kay Daryl. Huwag kang mag-alala Miss Lin, hindi ako iibig kay Ginoong Vin at alam ko naman ang batas ng ating lahing elf. Pagkatiwalaan mo lang sana ako Miss Lin. Bilang isang kaibigan, ngumiti si Lin kay Yui. Paumanhin ulit Yui. Oo nga pala, pwede ba ako sumama sa iyo maglakad-lakad para makapagpaangin din? Masayang sabi ni Lin kay Yui, ngumiti si Yui at sinabi. Namimiss ko mga pangyayari na ginagawa natin dati, ngunit ngayon ay hindi na pwede. Tayo ay mga dalaga na, at ang mga gawain na iyon ay hindi na pwede. Tumawa ang dalawa. Haha Yui, na miss kita. Masayang sabi ni Lin. Halika maglakad-lakad tayo. Biglang naalala ni Yui ang tinataglay na spiritual na lakas ni Lin, at siya ay nagulat nang ito ay maramdaman, noong araw na gusto na niyang patayin si Daryl. Miss Lin, pwede ko bang malaman kung bakit naging ganun na lang kalakas ang iyong spiritual na lakas? Nung araw na naramdaman namin ni Master Ken ang spiritual na lakas na iyon. Nagulat talaga ako nang nakita ko mula sa palasyo na sa iyo nang gagaling ang lakas na iyon. Sa maikling panahon na pabuti mo agad ang iyong spiritual na lakas, masayang sabi ni Yui kay Lin. Ngumiti si Lin, Yui, hindi maikling panahon ang aking ginugol para mapalakas ko ang aking spiritual. Ginawa ko lahat, nagsanay ako at naglinang, na kahit gabi ay ginagawa kong umaga para lumakas lang ang aking spiritual. Nagsumikap ako magsanay, na kahit ikamati ko pa, talaga nagbigay ako ng oras para mas lumakas pa ang aking spiritual na tinataglay. Alam mo ba sa mga oras na iyon, si Ginoong Vin na iyon ay muntik mo nang mapatay, buti na lang napigilan mo din ang iyong sarili Miss Lin. Ano ba kasi ang nangyari nung araw na iyon sa inyong dalawa ni Ginoong Vin? Ang alam namin ni Master Ken, ay abala kayong dalawa sa pagsesenay ng ilang kasanayan sa lugar ng pagsesenay. Ano ba talaga ang nangyari Miss Lin? Tanong ni Yui na may kuryusidad. Nais talaga malaman ni Yui ang dahilan kung bakit ginamit ni Lin ang kanyang spiritual na lakas na tinataglay sa mga oras na iyon. At yun ang kauna-unahan nilabas ni Lin ang lahat ng kanyang spiritual na lakas. Oo, nung araw na iyon, lubos ang galit ni Lin kay Daryl. Dahil sa kanyang pagkahulog sa butas ng kubo ni Daryl at nang makita niya ulit ang maselang parte ng katawan ni Daryl na para bang sa isip ni Lin ay sinasadya ni Daryl ang mga ito. Yui, sabi ni Lin. Yui, nung araw na iyon. Wala talagang akong itinuro na pagsesenay kay Vin. Sa lugar ng pagsesenay si Vin at Charlie ay nagkaroon ng alitan. Muntikang nang mapatay ni Charlie si Vin sa oras na yon. Buti na lang ito ay aking napigilan. Kaya si Vin ay nagpaalam na bumalik na lang siya sa kanyang kubo para makapagpahinga. Nagulat si Yui sa kanyang narinig. Ano Miss Lin, si Charlie ay nais patayin si Ginoong Vin. Bakit, sa anong dahilan? Hindi ko din alam Yui, sabi ni Lin. Wala naman akong nakitang ginawa ni Vin para magalit si Charlie ng ganon. Oo, kahit na galit si Lin kay Daryl, sinabi parent nito na wala naman ginagawa si Daryl kay Charlie. Napakunot ang noo ni Yui nang malaman ito. Ang Charlie na iyon, lubos na nagalit si Yui kay Charlie dahil sa kanyang nalaman. Nung oras na bumalik si Vin sa kanyang kubo, ako ay bumalik na sa aking pagsesenay. Ilang oras ang lumipas, dumating si Ama sa lugar ng pagsesenay. Ngunit agad ko itong napigilan para hindi makapasok at malaman niyang wala si Vin sa loob ng pagsesenay. Sa pag-alis ng aking ama, binili niya na sabay na kami ni Vin na bumalik sa palasyo. Sa oras nang namatapos na aking pagsesenay, sadyang kong pinuntahan si Vin sa kanyang kubo para ito ay isabay pabalik sa palasyo. Ngunit sa loob ng kanyang kubo, may isang pangyayari na labis kong kinagalit. Sabi ni Lin sa mahinang tono kay Yui. Bigla nagtanong si Yui. Ano ang nangyari sa loob ng kubo ni Ginoong Vin? Sumimangot ang muka ni Lin at sinabi. Habang ako ay papasok sa loob ng kubo ni Vin. Nang hindi siya sumasagot sa aking pagtawag, nagdesisyon ako lumapit sa palikuran, ngunit hindi ko alam na may butas pala roon, at ako ay nahulog mula sa kubo ni Vin. Hindi ko alam kung sinadya ba ito ni Vin para ako ay masaktan. Kaya lubos akong nagalit sa kanya sa mga oras na iyon. Oo, sinabi ni Lin ang buong pangyayari na iyon, ngunit,
may isang pangyayari na hindi niya naisip ipaalam kay Yui. Nang nahulog siya sa butas sa kubo ni Daryl. Agad-agad lumapit si Daryl sa kanya para tulungan ngunit si Daryl ay walang anuman suot at nakita nito ang maselang parte ng katawan ni Daryl. Kaya sa isip ni Lin, hindi ito pwede malaman ni Yui. Dahil sobra itong nakakahiya, napaisip din si Yui sa sinabi ni Lin. Ang butas sa kubo ni Ginoong Vin na nakita ko kanina lang, ayon ata ang tinutukoy ni Miss Lin at doon siya nahulog. Hindi naman sinabi ni Ginoong Vin kung bakit nga may butas roon, dahil sa aming pagmamadali na makaalis ako sa kubo niya kaya ito ay hindi niya napaliwanag sakin. Ganun pala ang nangyari Miss Lin. Kaya pala ganun na lang ang galit mo kay Ginoong Vin. Pero sa isip ni Yui, hindi pa rin itong sapat na dahilan para patayin niya si Daryl sa mga oras na iyon. Ang pagkahulog sa butas ay hindi malaking dahilan para pumatay ng isang nilalang. Pero si Lin ay kaibigan ni Yui. Kaya ito ay sumang-ayon na lang sa kwento ni Lin. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!